Hello guys, ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-disassemble ng CPU. Ngayon guys, papakita natin kung paano magtanggal ng power supply ng CPU. Tatanggal ko po yung mga tornilyo, iniisa-isa ko po para hindi po mawala yung mga tornilyo. Tinatabi ko po na maayos. Ayun, medyo inangat ko po yun sa may hard drive nya para po matanggal ko yung power supply ng CPU. Pagdaas ko po tanggalin, inangat ko lang po saglit. At next ko pong tatanggalin ang expansion card. Yan po yung part nya. Patatabi lang po natin siya. Next naman po tatanggalin na yung RAM po ng CPU. Tatabi ulit natin siya. Next ko na po tatanggalin dyan is yung hard drive nya po. Tanggalin ko lang po yung mga nakakonect dyan para po di masira pag in-assemble po. Yan. Tanggal ko na. Next, tatabi lang din natin yan. Sasalansan natin yung mga wire para pag in-assemble hindi na makahalat. Ayan po. Natin yan. Ayan na po, pinapakita ko po yung mga natanggal ko. Ayan guys, lang po natin siya. Hindi natin yung tinanggal yung CPU cooler. Diyan ay hinawa ko yung CPU cooler. Ayan, ibabalik na natin yung RAM dyan. Yung RAM na ibabalik na natin. Yan, tatabi lang natin siya sa maayos na lagayan. At ina-assemble ko na yung mga wire niya. Yan po. Yan. Medyo nalilito na ako dyan. Kansan yung mga wire. Pero ending na ma-assemble natin yan na maayos. Yan na po. Ayan guys, nalilito pa rin ako hanggang ngayon dyan. Tignan natin. Ayan guys, assemble na natin ng CPU. Babalik natin kung saan natin makinuha ang mga part. Okay guys, ngayon napanood nyo na po yung pag-disassemble. Ngayon naman po tuturo ko pa sa inyo ang pag-assemble ng CPU. Ayan na po. Una nating ibabalik po ang hard drive po ng CPU. Ayan, anin ko lang po yung wire. Tapos ayun na po, i-start ko na pong ibalik ang hard drive ng CPU. Ayan po. Ayan. Medyo mahirap siya ikabit guys. Ayun yung wire, kakabit natin siya dyan. Medyo nahihirapan ako dyan magkabit. Nalilito ako. At ilalagay muna natin ng RAM. Unahin natin ng RAM. Baka makalimutan natin ikabit. Ayan po yung tinatawag na RAM, yung kinakabit ko po ngayon. Ayan guys, nahihirapan din ako ikabit dyan. Saglitin lang natin yan. Ayan po. Tignan natin na maayos. Pinapakusan ko po para makabit ka na maayos ang RAM. Tinawa ko na po ang expansion card. Ibabalik natin kung saan natin kinuha ang expansion card. Ayan po.
nakabit na natin yan guys. Ayun yung tatawag na assemble na natin kung saan natin ginawa mga parts para di mawala. Yan, sunod natin ikakabit ang power supply ng CPU. Ayun na yung mga tornilyo na tinabi ko. Babalik na natin para di mawala yung mga tornilyo. Ayan, dahan lang baka masira yung CPU. Ayun na, nag-start pa rin tayo sa tornilyo pa rin ang pagkabit na power supply para hindi matanggal yung power supply pag pinakita natin yung final assemble natin ng CPU. Ayun ang mga word ng hard drive. Kung hindi mo makakabit na maayos yan, hindi gagana yung takbo ng CPU na maayos. Yan po maayos yung pagkakabit na dyan guys. Nagawa pa natin yan. Ayan. Medyo nalilito ako dyan yung time na yan, pero mapapakita pa rin natin kung paano natin yan. Ayun, yung time na yan guys, nakabit ko na yan. At yun naman yung kakabit ko sa hard drive. Ayun na po. Ayan. Yan po natin ng ayos guys. Ayan po. And tapos nyan guys, nakabit ko na sa hard drive. Tapos natin kakabit yan para kumonekta na lahat ng tinanggal natin kanina sa part ng CPU. Guys, nakita nyo naman na wala yung mga wire na kanina nasa labas. Ayun po. So tinago natin yan guys para di makalat. Tignan. Ayan, babalik ko na yung tornilyo na nag-constant. Wala yung maliit. Ayun na. Ingita natin ng maliit na screwdriver. Guys, check na natin yan. Okay na yun guys. Ngayon tingnan natin kung maayos ng pagkakalagay natin assemble ng CPU. Guys, pakita natin ng finished product natin ng pag-assemble ng CPU. And guys, at dyan natatapos ang pag-assemble natin ng CPU. Thank you.